Naranasan mo na bang tumayo sa gitna ng madilim na gabi? Naramdaman mo ang lamig na kumalat sa buong katawan mo, na para bang may nagmamatsyag sa bawat hakbang mo. Alam mo ba na may mga lugar, panahon, na hindi na malinaw ang hangganan ng totoong mundo at kabilang mundo? At ikaw mismo, ay maaaring maging isang karakter sa mga kwentong hindi mo maipaliwanag sa sarili mo. Makinig sa kwentong ito, at hayaang akayin ka nito sa madilim na lugar na minsan, kahit na ang dahilan ay hindi kayang labanan. Si Amador ay isang ordinaryong tao, nagtatrabaho bilang isang janitor sa isang maliit na paaralan ng bayan. Ngunit, tulad ng lahat ng mga misteryo, ang mga bagay ay hindi palaging tulad ng kanilang nakikita. Isang Sabado, kapag ang iba ay abala sa kanilang buhay, si Amador ay nahaharap sa isang madilim na sikreto sa isang abandonadong paaralan pagkatapos ng mahiwagang mga kaganapan. Maaari mong isipin na ito ay isa pang umaga, ngunit hindi. Noong araw na yon, nang pumasok si Amador sa paaralan, hindi niya inakala na ang susunod niyang makikita ay magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang bintana, ang kadiliman na tumatakip sa bawat suso ng salamin, ay nagpakita ng isang hindi maisip na eksena. Isang silid-aralan na puno ng mga estudyante, ngunit hindi sila ordinaryong mga estudyante. Maputla ang kanilang balat, walang laman ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari, isang hindi nakikitang anino ang lumabas mula sa sulok ng silid-aralan ni Amador. Huwag kang magsabi ng kahit ano, hindi sila tao. Isang maikling pangungusap lang iyon mula sa gwardiya, ngunit nakaramdam ito ng matinding takot kay Amador. Ngunit kahit na lumingon siya, nagbago ang lahat. Nagsimulang gumalaw ang mga multo sa silid-aralan, at nakatitig sila sa kanya, na para bang kilala nila kung sino siya, at alam nilang hindi niya ito matatakasan. So sino ang mga multong ito? At bakit sila nagmumulto sa isang abandonadong paaralan sa mga hindi inaasahang araw? Ang sagot ay hindi kasing simple ng iniisip mo, dahil ang kwentong ito ay kasisimula pa lang. Ngunit isang bagay ang sigurado, kung gusto mong malaman ang totoo, dapat handa kang harapin ang mga bagay na hindi mo maipaliwanag. Sumunod ka sa akin habang sinasabi ko ang kwentong ito. At tandaan, may mga bagay na hindi nakikita, ngunit kapag nalaman mo na, hindi ka na makakapigil. At ang masasabi ko lang sa iyo ay maglakas loob ka bang magpatuloy. Sa mga paaralan, kung saan karaniwan nating nakikita ang pag-aaral, saya at tawanan ng mga estudyante, naisip mo na ba ang mga bagay na hindi maipaliwanag? Mga bagay na parang may nakatingin sa iyo mula sa anino. At kung ikaw ay isang ordinaryong tao, tulad ni Amador, isang janitor sa isang maliit na paaralan sa malayong bayan, makakaharap ka sa mga kakaibang bagay na kahit ikaw ay hindi makapaniwala sa iyong mga mata. Ako si Amador, isang ordinaryong janitor sa paaralang ito. Araw-araw, ginagawa ko ang paglilinis at pag-aayos, ngunit walang nakakaalam na may mga bagay na nasaksihan ko sa paaralang ito na hindi ko makakalimutan. Ang kwentong ikukwento ko sa iyo ngayon ay hindi isang ordinaryong kwento. Ito ay isang wake-up call, bagay na sana ay hindi ko na dapat harapin.
Maagang pumasok si Amador sa ilang na paaralan, walang estudyante, walang tawanan, bakas lamang ng mga nakaraang pangyayari. Isang Sabado, nang nagpapahinga ang lahat pagkatapos ng isang malaking kaganapan sa paaralan, kailangan kong pumunta dito para maglinis. Puno pa rin ng bakas ng party ang paaralan, mga tasa ng papel, at mga mumo ng tinapay na naiwan sa sahig. Ang eksenang ito ay lalong naging malungkot at kakaiba ang espasyo. Ako lang ang nandito, bukod sa security guard. Itong pakiramdam na ito, talagang hindi maipaliwanag. And then I saw him. The only security guard at the school. He just stood there silently, his eyes glued to his phone screen, not saying a word. Binati ko siya, pero malabo lang ang sagot niya. Hey Amador, hi. May kakaiba sa boses niya, parang hindi niya talaga ako nakita. Itinuloy ko ang trabaho ko. Naglalakad sa mga hilera ng mga bakanting silid-aralan. Nakakatakot ang tahimik ng hangin. Pero nang dumaan ako sa isang silid-aralan, may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Tumigil ako, bahagyang yumuko, at tumingin sa salamin na bintana. Pagtingin ko sa bintana, may nakita akong mga silhouette. Tahimik na nakaupo sa upuan ang mga estudyante, walang laman ang mga mata, walang emosyon. Ang balat nila hindi tulad ng balat ng tao. Maputla, kakaibang kulay, parang hindi na tao. Nakaramdam ako ng takot na hindi ko pa naramdaman noon. Bigla kong naramdaman na may humawak sa balikat ko. Lumingon ako, tumigil ang puso ko. Nakatayo sa likuran ko ang guard, na lalaki ang mga mata, nakatingin sa akin na may kakaibang tingin. Hindi tao yan, mahina at puno ng pag-aalinlangan ng boses. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na alam kung nasaan ako. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Ang mga multong iyon ay hindi tao. Pero tumingin sila sa akin, parang gusto nilang makita ko sila. At ako, hindi ko matatakasan ang katotohanan ito. Seryoso. Yung mga nilalang hindi sila tao. Hindi sila pwedeng mag-exist dito. At diyan nagsimula. Isang kwento na magsisimula sa isang ordinaryong Sabado, ngunit nagbubukas ng pinto sa isang hindi maipaliwanag na mundo. Isang mundo kung saan ang mga multo ay hindi lang umiiral sa ating imahinasyon, sila ay talagang umiiral sa harap ng ating mga mata. Madalas nating iniisip na sa lungsod lamang may mga kakaibang bagay, nagtatago ng mga multo. Ngunit walang ideya si Amador na ang paglalakbay na ito, sa isang sariwang umaga, ay magdadala sa kanya sa isang hindi maisip na paglalakbay, kung saan ang lahat sa paligid ay nagiging malabo, at ang katotohanan ay hindi na malinaw. The trip started out great. Tawanan, masasayang kwentuhan. We set off for a hike, something na matagal na naming pinlano. It was like any other trip, nothing special. Pero, something strange started to happen. Noong una, hindi ko masyadong pinapansin. Pero habang lumalalim kami sa kagubatan, nagsimulang magbago ang kapaligiran. Naging mabigat, parang may kung anong dinidiin sa balikat ng bawat isa. Malinaw na umaalingaw ang mga yabag namin sa katahimikan, pero parang may sumusunod sa amin, tahimik, hindi nakikita. Naupo kami sa tabi ng batis, at sa pagtingala ko sa langit, may nakita akong kakaibang liwanag. Hindi ito tulad ng normal na sikat ng araw. Isa itong ilaw na sumasayaw, parang may naglalaro sa dilim, pinaglalaruan kami. Tuloy-tuloy kami, kahit na parang may mali. Pero walang gustong umamin sa grupo. Nagpatuloy kami hanggang sa muling lumitaw ang liwanag. This time, mas maliwanag, mas mabilis ang paggalaw. At ako, naramdaman kong parang may nakatingin sa amin. Bigla, tinuro ng isa sa amin ang isang lugar sa unahan.
Lumingon ako para tumingin sa direksyon na iyon at nakita ko sila. Mga multo. Malabo ang mga hugis, nakatayo sa gitna ng mga puno. Hindi sila gumagalaw, ngunit ang liwanag mula sa kanila ay hindi katulad ng anumang nakita ko. Ang mga aswang iyon, malabo sila ngunit napakalinaw sa aking paningin. Tumakbo kami, hindi naglakas loob na lumingon, hindi naglakas loob na tingnan kung ano ang sumusunod malapit sa likuran. Pero sumunod naman sila. Kahit hindi sila mabilis na gumagalaw, parang papalapit sila ng hakbang-hakbang. Parang pinaglalaruan nila kami, dahan-dahan, ngunit tiyak. Noong huli kaming lumingon, wala ng tao. Wala na ang mga multo, parang hindi pa. Pero alam ko ang nakita ko. Hindi namin may paliwanag ang nangyari, pero totoo. Tumakas kami. Pero hindi ibig sabihin na nakatakas kami. Kasi minsan, sa mga ganitong trip, hindi mo alam kung ano ang nakatago sa dilim. Part 3, isang nakakaantig na kwento tungkol sa nakaraan, masasakit na alaala. Minsan, ang mga lumang alaala ay hindi ang gusto nating alalahanin, ngunit ang hindi natin malilimutan. Si Amador, isang lalaking nakasaksi ng labis na sakit sa kanyang buhay, ngayon ay bumaling sa nakaraan upang harapin ang nawala sa kanya. Isang kakilakilabot na lindol ang inalis ang kanyang mga mahal sa buhay, at ang mga alaalang iyon, gustuhin man niya o hindi, ay magpakailanman sa kanya. Ang lindol noong 1994. Inalis nito ang lahat. Ang aming bahay, kung saan ako nakatira kasama ang aking ina at ang aking asawa, ngayon ay mga durog na bato na lamang. Ang tubig dagat ay sumalakay sa aming lupain, hinugasan ang lahat, kahit na ang mga alaala, ang mga taong mahal ko. Hindi ko makakalimutan ang imaheng iyon. Ang imahe ng aking ina at aking asawa ay nawala sa rumaragasang alon. Wala akong magawa. Nakatayo lang ako doon at nanonood, pinagmamasdan ang pagguho ng bahay ko sa harap ng aking mga mata. Ang nanay ko, ang asawa ko. Hindi sila makatakas. Nakatayo lang ako doon, pinagmamasdan silang nilalamon ng alon, wala nang magagawa pa. Pero hindi lang dagat. Sa ilalim ng tubig, may nakita akong kakaibang nilalang. Gumalaw sila sa ilalim ng opake na tubig, parang mga multo na tumatawag sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit nandoon sila, bakit ko sila nakita sa sandaling iyon. Hindi sila isda, hindi sila mga nilalang na kilala ko. Pero pakiramdam ko tinatawag nila ako, na parang gusto nila akong tingnan, na parang gusto nila akong tingnan. Sa buong buhay ko. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko makakalimutan ang mga madilim na gabing iyon. Gabi-gabi kong nakikita ang kanilang mga figura. Ang aking ina, ang aking asawa, sila ay lumitaw sa aking mga panaginip. Narinig ko ang aking ina na tinatawag ang aking pangalan, narinig ang aking asawa na umiiyak ng tahimik. Kahit alam kong wala na sila, ramdam ko pa rin ang kanilang presensya sa bawat sandali. Lumamlam ang mga ilaw mula sa mga lampara, naging madilim ang tanawin, naiwan lamang si Amador na mag-isa sa dilim. Lumitaw ang hindi malinaw na mga larawan ng kanyang mag-ina, mga nakakainis at masakit na mga imahe. At saka, may mga gabing hindi ako makatulog. Dinalaw ako ng mga multo nila, hindi sa panaginip ko, pero sa totoo lang. May narinig akong yabag, naramdaman kong may nakatayo sa tabi ng kama ko, pero pagdilat ko, walang tao. Kadiliman at katahimikan lang. Pagod na pagod ang mukha ni Amador na parang hindi na niya kayang tiisin pa. Ang eksena ay pinutol sa isang lumang larawan ng kanyang mag-ina na nakaupo sa isang mesa.
Pinulot ito ni Amador at tiningnan ang litrato, puno ng lungkot ang mga mata. Sa mga gabing iyon, gusto ko lang silang makita ulit, marinig ang boses ng nanay ko, maramdaman ang mga bisig ng asawa ko. Pero alam kong hinding-hindi mangyayari yon. At kaya, nabuhay ako sa sakit na ito sa loob ng maraming taon, hindi ako makatakas. And if there's one thing I've learned from all of this, it's this, yung mga taong mahal natin, they never really go away. They stay in our hearts, no matter how hard we try to forget. Hindi lang masasakit na alaala ng kanyang nakaraan ang dapat harapin ni Amador, kundi pati na rin ang mga kakaibang fenomena, mga indesible na multo na hinding-hindi umalis sa kanya. Gabi-gabi, nararamdaman niya ang presensya ng ibang mundo, isang mundo na tinatawag ng mga tao na kabilang buhay. Ang mga multo ay hindi palaging malinaw na mga hugis, ngunit kung minsan, sila ay kakaibang damdamin, hudyat na tanging ang taong nakakaramdam sa kanila ang makakaintindi. Minsan, napagdesisyonan kong dumaan sa hindi pamilyar na lugar, malayo sa lugar na pamilyar sa akin. Walang kuryente, walang buhay, mga abandonadong bahay lang. Hindi ko alam na dito ko haharapin ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Habang papalapit ako, nakaramdam ako ng kakaibang presensya, parang may nagmamatsyag sa bawat hakbang ko. Tapos isang araw, may nakilala akong lokal. Isang matandang lalaki, puno ng kulubot ang mukha, lumubog ang mga mata na parang nabuhay ng daan-daang taon. Kinuwento niya sa akin ang tungkol sa mga gumagala na kaluluwa sa lugar na ito, tungkol sa mga multo na walang nangahas na harapin. Sabi niya, may mga nilalang daw na hindi tao, dumaan lang sila, pero walang nakakakita sa kanila. At maliban na lang kung nararamdaman ko sila. At pagkatapos naramdaman ko. Isang malamig na hangin ang dumaan sa akin. Napakalamig na hindi ako makahinga. Hindi ang lamig ng taglamig, kundi ang lamig mula sa ibang mundo, mula sa isang lugar na hindi maabot, mula sa isang mundong kinalimutan na. And then, I saw it, ghost, shapeless, gliding through the darkness. It had no face, no arms or legs, but I could feel its presence. I didn't know who it was, but I felt it was searching for me, watching me from behind. Tumalikod ako at wala akong nakita. Pero ramdam ko, hindi ito tao, kundi isang bagay hindi nakikita. Hindi ko maipaliwanag, pero isang bagay ang alam ko, malapit ito sa akin. At pagkatapos, tumakbo ako. Tumakbo ako ng walang lakas ng loob na lumingon, gusto ko lang makatakas sa lugar na ito. Pero kahit anong takbo ko, ramdam ko pa rin ang pagsunod nito sa akin. Hindi ako nito hinabol, bagkus ay tahimik, parang multo. Hindi ko alam. Maaari ba akong magpatuloy na mabuhay sa takot na ito? Makakahanap ba ako ng kapayapaan pagkatapos ng lahat ng aking pinagdaanan? Dumidilim ang eksena, unti-unting naglalaho ang malambot na background music. Ramdam pa rin ng mga manunood ang kilabot sa mga kakaibang pangyayari na naranasan ni Amador. At sa mga madilim na gabi, kapag ikaw ay mag-isa na kaharap ang di nakikitang mga multo, kapag naramdaman mo ang hindi likas na lamig, maaari ka bang mamuhay ng payapa? Minsan naisip ni Amador na ang buhay ay kung ano lamang ang nakikita at narinig niya, ngunit siya ay nagkamali.